Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, matagal kong pinagandaan tong araw na to ng Father's Day. At may pa lang ay inisip ko na i-preach ko dahil alam ko na matatapat ako rito. Pero alam niyo, habang lumalapit yung Father's Day, ay merong ibang mensaheng ilalagay ang Panginoon sa puso ko. Na siguro ito yung nais ng ating Ama sa Langit na maunawaan ng kanyang mga anak sa panahong ito na napakadelikado ng ating panahon. Kaya kung kayo po ay handa na, nais ko pong basahin natin itong ating teksto sa Matthew chapter 24, 21 to 22. Basahin ko po. Matthew chapter 24, verse 21 to 22. Sapagkat kung magkagayon, magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman, sabi ng Panginoong Jesucristo. Verse 22. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makakaligtas. Datapwat dahil sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, puspusin niyo po nawa kami ng inyong espiritu upang magkaroon kami ng katyagaang makinig sa mensaheng ito. Buksan mo nawa ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang kapahayagan ng inyong salita. Magligtas po nawa kayo sa mga oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Paalala lang po sa mga magno-note, pinopost ko naman tong manuscript ng aking preaching. Pwede na kayong hindi mag-notes kasi nilalagay ko naman doon sa ating... Kadalasang nakakarinig lang tayo ng pangangaral tungkol sa pagbabalik ng Panginoon kapag may nagaganap na sakuna, lindol at gyera. Tulad ng nakaraang linggo, may lindol na naman sa Davao ba yun? Bakit? Dahil ito ang mga palatandaang sinasabi ng Biblia sa pagbabalik ng Panginoon at katapusan ng mundo. Kaya panandali ang umiinit tayo sa pananampalataya, pananalangin, at pagbabasa ng Biblia. Pero kapag payapa na ulit ang lahat, balik ulit ang marami sa pagiging kampante. Ngunit ayon sa Panginoong Yesus, dapat tayong maging handa sa kanyang pagdating sa lahat ng oras. Hindi lang dahil may gyera at kalamidad, kundi maging sa panahon na payapa ang lahat. Bakit? Una, sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, verse 37 to 39, ang pagdating ng anak ng tao, o Jesus, ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y, normal na nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa. Verse 39, kaya hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Kaya sinabi ng Panginoon, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao o ni Jesus. Ibig sabihin, kahit sa panahong akala natin ay normal lang, katulad ngayon, ang nagaganap sa pang-araw-araw nating buhay, maaaring doon dumating ang Panginoon. Ikalawa, ayaw. Bakit ayaw? Yun. Ikalawa, sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 2, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Naghahanda ba tayo sa magnanakaw? Usually hindi. Like a thief in the night, kung kailan daw panatag at tulog sa espiritual ang mga tao, saka darating ang Panginoon. Kaya sinabi niya sa talatang 6, kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa. Sabi mo sa katabi mo, huwag matutulog. Pansin niyo ba na pasama ang panahon at maging ang mga tao
Ay kailan lang, maging ang mga politiko, maraming nakakalusot sa batas at paghatol ng tao. Maraming naglilinis-linisan, ngunit talamak pala sa korupsyon. Imbis na mabuko ay lalo pang yumayaman dahil sa kanilang pagiging tuso. Habang ang karamihang Pilipino naman ay lalong naghihirap. Sinabi sa isa pang talata sa 2 Timothy chapter 3, 2-3, sa mga huling araw, maraming tao ang magiging maibigin sa sarili. Wala nang ibang inisip kundi ang sarili niya. Maibigin sa salapi at matuwayin sa mga magulang. At dahil normal nang nagaganap ito sa lipunan, imbis na tayo ay maalarma, nagiging kampante na rin tayo dahil nakasanayan na natin. Ngunit alam natin, hindi natutulog ang Diyos. Kung nagtitimpi man siya sa mahabang panahon sa mga kasalanang hayagang ginagawa ng maraming tao, darating ang panahong itinakda ng Diyos dito sa lupa upang parusahan ang kasamaan ng tao at ibuhos ng Diyos ang kanyang nagpupuyos na galit na kanyang pinigil sa matagal na panahon. Kaya makalusot man sila sa hatol ng tao, ngunit hindi sa hatol ng Diyos. Sa Biblia, may dalawang uri ng paghatol ng Diyos. Una, yung tinatawag na eternal judgment, hindi pansamantala, kundi eternal o walang hanggang kaparusahan sa impyerno para sa mga hindi maliligtas at para naman sa lahat ng maliligtas, magpasawalang hanggang kasiyahan sa langit. Ikalawang paghatol ay ang tinatawag na historical judgment. Temporal o pansamantalang mararanasan ng tao sa isang takdang panahon dito sa lupa, tulad ng kamatayan, kahirapan, bunga ng mga krimen, kalamidad, lindol, bagyo at giyera. At ang pinakamatinding historical judgment ay ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Sa talatang ating binasa kanina, ito ay ang tinatawag na Great Tribulation, kung saan ang pinagsama-samang lindol, kalamidad, bagyo, kahirapan, pag-uusig, tagutom, giyera at kasamaan ay sabay-sabay mararanasan ng tao sa buong mundo sa isang takdang panahon. Paano tayo maliligtas sa paghatol na ito? Matyaga nating pakinggan ang pangangaral na ito at ihanda natin ang ating isip at panatilihin nating gising ang ating diwa. Huwag nating hayaang manakawan tayo ni Satanas ng mga katotohanan habang pinapakinggan natin ang mensaheng ito na pinamagatang The Great Tribulation o ang matinding kapigatian darating sa lupa. At bilang pagbabalik-aral sa katuruan ng rapture na naipangaral ko, hindi ko nagkakamali, last October, naunawaan natin na ang unang magaganap sa pagbabalik ng Panginoon ay ang rapture, kung saan aagawin ng Panginoon ang mga tunay na mananampalataya sa mundong ito para ano? Para dalhin tayo sa langit at iligtas sa darating na matinding kapigatian o itong Great Tribulation na siyang susunod na magaganap pagkatapos ng rapture. Ngayon naman, talakayin natin ang magaganap sa Great Tribulation sa mga maiiwan ng rapture. Hindi kayo yon. Pero at least meron tayong pagkaunawa. Para sa konteksto ng ating binasa sa Matthew chapter 24 na ating binasa, dito sa setting na to, ilang araw bago ipako si Jesus, kasama niya ang mga alagad sa Mount Olive, kung saan itinuro ng Panginoon ang tinatawag na Olivet Discourse, ang pinakamahabang pagtuturong ibinigay ng Panginoon para sagutin ang tanong ng mga alagad tungkol sa kanyang pagparito at sa katapusan ng mundo. Kaya hayaan nating sagutin ng Biblia ang mga katanungang ano, what, kailan, when, paano, how, at sino, o who, ang maliligtas sa Great Tribulation ayon sa Panginoong Jesus. What? What is the meaning of Great Tribulation? Balikan natin yung text natin. Sabi dito, muli Matthew chapter 24 verse 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking
kapighatian o Great Tribulation. Una, ang salitang kapighatian o tribulation sa talatang to ay ang paghihirap at kaparusahang daranatin ng mga Hudyo at mga Hintil na maiiwan sa mundo pagkatapos ng rapture. Kunwari ngayon nag-rapture, bukas simula na ang Great Tribulation. Ikalawa, tinawag itong matindi o malaking kapighatian dahil hindi ito maliit o ordinaryong paghihirap, kundi malaki o matindi. Sabi sa talatang sa Matthew chapter 24 verse 21, ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ibig sabihin, ikatlo, wala pa itong nakakatulad sa mga nakalipas na pangyayari, past. Simula ng likhain ng mundo, ibig sabihin, mas matindi pa ito sa baha na naganap sa panahon ni Noah. Kasi hindi pa rin nangyayari. Hanggang ngayon, balik muna tayo sa number 3. Hanggang ngayon, kahit sa sabi rito, hanggang ngayon, ibig sabihin, kahit sa kasalukuyan, at sabi pa rito, at hindi na mangyayari kailanman, o walang katulad na pangyayaring magaganap sa hinaharap o future. So wala siyang comparison, past, present, future. Wala siyang comparison. Ikaapat, tinatawag itong malaking kapighatian dahil ang paghihirap na ito ay hindi lang magaganap sa isang lugar, kundi ito ay malawak o sa buong sanlibutan. Sabay-sabay ito. At sabi sa Matthew chapter 24 verse 22, at malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makakaligtas. Mga maiiwan, kung hindi rin paigsiin ng Panginoon, walang matitira. Kaya ikalima, tinawag itong malaking kapighatian dahil sa napakalaking epekto na idudulot nito na kung hindi ito kokontrolin ng Diyos, walang taong matitira o makakaligtas sa buong mundo. Tatapwat, sabi dito, dahil sa mga hinirang o sa mga itinakdang maligtas sa panahon na yon, ay paiikliin ang mga araw na iyon. Ika-anim, ang Great Tribulation ay tinatawag ding the Day of the Lord sa Bible, na inihula mula sa mga talata sa Lumang Tipan. For example, sa Joel chapter 2 verse 31, sabi rito, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. Ikapito, ito rin ay tinatawag na the day of vengeance. Isaiah 61 verse 2, to proclaim the day of vengeance of our God. Bakit maghihiganti ang Panginoon? Ibig sabihin, yung matagal niyang galit na pinigil niya sa kasalanan ng tao ay ibubuhos niya sa araw na ito. Sa araw na yon. Ngayon, ang tanong naman ay when? When will it happen? Bago ito, tinanong muna ng mga alagad si Jesus sa Matthew chapter 24, 3-4. Yan. Sabi ng mga alagad, sabihin mo sa amin, kailan o when mangyayari ang mga bagay na ito. At sinabi naman ng Panginoon, para masagot natin ito ng tama, unawain muna natin ang eschatological view o pananaw ng mga Hudyo kung kailan darating ang Mesiyas at ang katapusan ng mundo. Kaya ako sinabi yan, dahil iba yung pananaw natin ngayon. Kasi meron silang hindi alam. Alam na nila na si Jesus nga ang Mesiyas na hinihintay ng Israel dahil sa mga hula sa kasulatan. Sinabi sa Isaiah chapter 61, verse 1-2, una, magpapagaling ang Mesiyas. Ikalawa, mangangaral ito at magtuturo. Ikatlo, ayon sa hula sa Zechariah 9:9 mula sa Galilea, sa triumphal entry, papasok si Jesus sa Jerusalem sakay ng batang asno. At alam nyo, naganap ito, ilang linggo pa lamang ang nakakalipas ng si Kristo ay itinuturo tong
bahaging ito. At ito ang hudyat na di umano ay pangungunahan ni Jesus ang pag-aalsa, yun ang pag-aunawa nila, upang iligtas at palayain ng Israel mula sa mga bansang umaalipin sa kanila tulad ng Roma. Ngunit ang di nila inaasahan, mamamatay si Jesus sa krus para gapiin, sino? Hindi ang Roma, kundi ang kasalanan na siyang tunay na umaalipin sa tao. Inaasahan nila na ilang araw o ilang linggo na lamang tatalunin at tatapusin ng Mesiyas ang kalabang bansa na siyang hudyat sa katapusan ng mundo at hudyat sa pagsisimula ng kaharian ng Mesiyas. Wala silang kaalam-alam sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Kaya ang tanong ng mga alagad na kailan ay hindi tumutukoy sa ikalawang pagbabalik ni Jesus sa uling panahon. Ang tanong nilang kailan ay kung ilang linggo o ilang buwan pa bago niya itatag ang walang hanggang kaharian ng Israel. Yun ang expectation nila. Ang tanong, bakit ganito ang inaasahan nila? Kasi ito yung pagkaunawa nila sa mga hula sa kasulatan. Sample ng hula sa kautusan. Sabi dito sa Isaiah 61, 1-2, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinabi ng Panginoon yan. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo o sa bilanggo ng kasalanan na sila ilalaya. Tuloy natin. Verse 2, sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh. Hinto muna tayo rito. Nalalaman nila sa hulang ito na si Jesus ang Mesiyas na tinutukoy sa Isaias. Dahil ang lahat ng sinabi dito ay ginanap ni Jesus sa kanyang unang pagparito. Ipinangaral niya ang mabuting balita. Siya ay nagpagaling at nagligtas sa mga inaalipin ng kasalanan. Nagligtas siya sa kapangyarihan ng Espiritu, at ang huli niyang sinabi, ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway, o sa English, the day of vengeance of our God. Ito ang isa pang tawag sa Great Tribulation, the day of vengeance of our God. Lahat ng sinabi sa una ay naganap sa unang pagparito ni Jesus. Ngunit ang sinabing ito ni Jesus sa huli, na inaasahan ng mga Hudyo, ano ba yung huli? Ang paghihiganti ng Diyos o yung paglupig ni Jesus sa kanyang mga kaaway. Itong huling to, inaasahan ng mga Hudyo na gagawin ni Jesus pagpasok niya sa Jerusalem. Nakapasok na siya sa Jerusalem ng mga time na to. Tungkol sa paghihiganti ng Diyos sa kanyang mga kaaway, kaya lang, hindi pa niya ito ginanap sa kanyang unang pagparito. Pero doon sa verse, magkakasama siya. Ito yung hindi pa niya ginagawa. Bakit? Pakinggan nyo. Hindi niya ito ginanap, itong bahaging to, the vengeance of the Lord. Hindi niya ito ginanap dahil ito ay mangyayari sa, kailan? Sa Great Tribulation, sa ikalawang pagparito ng Panginoon upang ibuhos ng Diyos ang kanyang nagpupuyos na galit at pagiganti sa lahat ng kalaban ng Diyos. Ito lang ang hindi ginanap ni Jesus. Kaya inakala nila na si Jesus ay hindi ang Mesiyas. Dahil imbit na gawin ito ni Jesus, ano nangyari? Namatay siya sa krus. Nang si Jesus ay nasa sinagoga, binasa rin ito ni Jesus, itong hulang ito. At tingnan niyo paano niyo ito binasa. Sabi sa Luke chapter 4, verse 17-21. Paano ito sinabi ni Jesus? At pakinggan nyo dahil ito yung pasabog ni Jesus sa verse na ito. Sabi dito sa Luke chapter 4, verse 17. At ibinigay sa kanya, o kay Jesus, ang aklat ni Propeta Isaias. Yung binasa natin. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng Isaiah 62, verse 1-2. Siya nagbasa. Paano niya ito binasa? Verse 18. Sabi rito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita.
Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita o gagaling. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Verse 19. At upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pagdating dito, pinutol niya ang kaduktong. May kaduktong to, yung binasa natin kanina sa Isaias. Lahat ng ito ay ginanap ni Jesus, ngunit bakit pinutol niya ang huling bahagi ng Isaiah 62 verse 2? Bakit hindi niya sinabi yung bahagi na at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway o and the day of vengeance of our God? Bakit? Dahil nakatakda niya itong ganapin, hindi sa kanyang unang pagparito, nung sinasabi niya to, kundi sa kanyang ikalawang pagparito. Matapos itong basahin ni Jesus, tinuloy pa niya anong sumunod sa verse 20. Matapos niyang basahin, verse 20, inirolyo niya, kasi yung Bible nila doon nakarolyo. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Ibig sabihin ng naupo, period. Hanggang doon na lang muna, parang sinasabi ni Kristo. Huwag niyo hintayin yung kasunod. At alam niyo, sabi rito, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. Siguro iniintay nila yung kasunod. At verse 21, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay, anong sabi niya? Natupad ngayon. Pero merong isang di natupad. Natupad ngayon sa kanyang unang pagparito maliban sa pag-iigandi ng Diyos sa kanyang mga kalaban na magaganap pa kailan? Sa Great Tribulation, sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Malapit na yon. Kaya dahil hindi na magaganap ang inaasahan nilang paglupig ni Jesus sa kalaban ng Israel, naisip nila na hindi pa si Jesus ang Mesiyas na hinihintay nila. Kaya nireject nila si Jesus at pinatay sa krus. Yan ang dahilan. At ano ang kaugnayan ng Great Tribulation sa ikalawang pagbabalik na Jesus? Bakit mayroong gap? Bakit pinutol ni Jesus ang hula sa Isaiah? Saan sa lumang tipan sinasabi na ang bahaging ito na pinutol ni Jesus ay magaganap pa sa ikalawang pagparito ng Panginoon? Okay, walang bibitaw. Basahin natin ang isa sa pinaka-controversial na hula na inihayag ng anghel ng Diyos na si Gabriel kay Propeta Daniel patungkol sa kung kailan magaganap ang pagbabalik ni Jesus at ang Great Tribulation. Yan, Daniel chapter 9. Actually, 24 to 27 yan. Sabi dito, 70 linggo ang panahong palugit sa iyong sambahayan. Nagsasalita yung anghel. Parang ang Diyos na nagsasalita rito. At sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan, at pagbayaran ang kasalanan. At talon tayo sa verse 25. Unawain mo ito. Hinto muna tayo. Sabi ng anghel na si Gabriel kay Daniel, unawain mo ito, huwag kang magmadali. Lipat ka ng lipat kaagad ng verse. Unawain mo. Bakit? Dahil ito ay isang propesiya na may katotohanang nakapaloob o nakatago na kailangan ng pangunawa upang makita niya ang kahulugan nito. Kaya unawain din natin. Sinabi sa 70 linggo na palugid na ibinigay sa Diyos, ng Diyos para wakasan ang kasamaan ng tao. Ang tinutukoy dito ay ang pagbabalik ni Kristo. Ibig sabihin dito ng weeks o linggo ay 7. Dahil may 7 araw sa loob ng isang linggo kasi propesiya to eh. Kaya ang ibig sabihin ng 70 weeks ay 70 times 7 equals 490 years. Ano ang tinutukoy na 490 years? Kailan naganap ang utos na ito? Nang ang Israel ay nasa ilalim ng pananakop ng Persya, ayon sa kasaysayan, noong March 14, 445 BC, tagal pa, BC to, hindi AD,
naganap ang utos o decree ni Haring Artaxerxes ng Persia na muling itayo ang Jerusalem na sinira ng Babylonia. Tuloy natin ang pagbasa mula sa petsang ito, sabi rito, hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos, binasa natin kanina. Sino yon? Pinunong hinirang ng Diyos. Jesus yun. O hanggang sa triumphal entry sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na naganap naman ayon sa kasaysayan noong April 6, 32 AD. Ituloy natin. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem ay lilipas ang 7 linggo o 7 weeks, tandaan nyo ito, muling itatayo ang Jerusalem, ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo, una 7 weeks, plus 62 weeks, equals 69 weeks. Tama ba? Verse 26. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Sino yun? Si Jesus. So may kaugnayan. Kailangan ito ng pangunawa. Ibig sabihin, mula sa panahong 445 BC po ito pabalik kasi ang bilang ng BC, nang iniutos ni Haring Artaxerxes na itayo ang Jerusalem na sinira ng Babylonia hanggang sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem para mamatay sa krus o 32 AD. Ito ay aabot ng 69 weeks. Kaya pag sinabi mong weeks, 69 times 7 equals 483 years. Pero teka, bakit 69 weeks lang? Ang hula sa Daniel chapter 9 na binasa natin kanina, verse 27, ay 70 weeks. May nawawalang 1 week. Tama? O 7 years upang wakasan ng Diyos ang kasalanan ng tao. Ito yung missing link na pinutol ni Jesus nang basahin niya ang Isaiah chapter 62. Pakinggan nyo. Sinasabi ni Jesus na ang 7 years great tribulation o ang the day of vengeance of the Lord ay magaganap pa sa kanyang muling pagparito, yung 7 years na nawawala. Bakit may missing link? Maganda to. Ano ang magaganap sa pagitan nito mula sa pagpanik na Jesus sa langit hanggang sa siya ay bumalik? Heto ang magandang balita. Kaya may missing link. Nang i-reject ng mga Hudyo sa Jesus bilang Mesiyas at ipako sa krus, ano nangyari? Simula noon, ibinaling ni Jesus ang biyaya ng pagliligtas sa atin na kanyang iglesia. May plano pala ang Panginoon. Pinabayaan at itinakwil niya ang Israel. Kaya noong AD 70, winasak ng Roma ang Jerusalem at alam nyo, nabura ito sa mapa. Mula noon, nangalat ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Alam natin yan sa kasaysayan. At naibalik lang ang mapa ng Israel, o naibalik lang sa mapa ang Israel noong 1948. Ngunit ang tanong, tuluyan na bang itinakwil ng Diyos ang Israel? At alam nyo, yan din ang tanong ni Pablo sa Roma 11:1. Tingnan nyo yung tanong ni Pablo. Ito ngayon ang tanong ko, sabi ni Pablo, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Sagot niya, hindi. Inulit pa niya ito sa verse 11. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuhal? Sa halip dahil hindi, sagot na naman niya. Sa halip dahil sa kanilang kasalanan, pakinggan nyo, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil o sa atin upang, mainggit ang Israel. Dapat sila yung ligtas Napunta sa atin ang kaligtasan. Ituloy natin. Verse 12. Ngayon, kung ang kasalanan, sabi ni Pablo, ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa atin ng mga hintil, sabi niya, gaano pa kaya
kapag nagbalik loob sa Diyos. Sino? Ang buong Israel. Magbabalik loob daw ang Israel. Kailan? Sa panahon ng Great Tribulation. Parurusahan muna sila ng Diyos hanggang sa makilala nila na si Jesus na kanilang ipinako sa krus ay ang hinihintay pala nilang Mesiyas. Kaya maraming Hudyo ang magsisisi at maliligtas pa. Kailan? Hindi ngayon, kundi sa Great Tribulation. Ngayon, matapos nating malaman kung ano, kailan, alamin naman natin kung paano ito magaganap. How will it happen? Sa ating huling pinag-aralan patungkol sa rapture, nalaman natin na bago maganap ang Great Tribulation, unang magaganap ang rapture. Balik-aral muna tayo. Dito sa 2 Thessalonians, sinabi ni Pablo, chapter 2, 1-3, mga kapatid, sabi niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan. Nako-confuse sila eh. O mababahala. Bakit? Bakit naguguluhan at nalilito sila? Kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon o Great Tribulation. Ibig sabihin, may mga narinig silang maling balita na di umano dumating na ang araw ng Panginoon o 7 years of Great Tribulation. Tuloy natin. Huwag kayong maniniwala at huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Bakit daw? Dahil akala nila, dumating na ang Great Tribulation at naiwan sila ng rapture. Kasi una yung rapture bago Great Tribulation. Kaya akala din nila, dadanasin ngayon nila ang puot ng Diyos, kaya natatakot sila. Kaya sinabi ni Pablo, 2 Thessalonians 2-3, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan, hindi darating ang araw ng Panginoon o ang Great Tribulation hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw, nino? Ng suwail. Sino yun? Sino yung suwail? Lilitaw daw muna at magpapakilala ang suwail na siyang Antikristo. Sinasabi ni Pablo sa kanila, dahil hindi pa lumilitaw ang Antikristo, wala pa ang Great Tribulation, mga kapatid. Para sinasabi niya. Mali ang inyong akala at hindi kayo naiwan ng rapture o kayo matakot. Dahil bago maganap ang Great Tribulation, magaganap muna ang rapture. Pinapaliwanag ni Pablo sa kanila. Kaya alam nyo, ang pagdating ni Kristo, ang antayin natin, parang sinasabi ni Pablo sa kanila, huwag niyong hintayin yung paglitaw ng Antikristo. Kasi hindi para sa atin yon. Ang hintayin natin ay ang pagdating ni Kristo. At sa araw na yun, ayon kay Daniel, chapter 9, verse 26, proper na ng Great Tribulation. Ang lungsod, of course, ng Jerusalem, at ang templo ay mawawasakin ng hukbo, nino? Hukbo ng isang makapangyarihang hari, Antikristo to. Verse 27. At ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao o sa Israel sa loob ng 1 linggo, 7 years. Ito na yung nawawalang 1 week o 7 years. Ibig sabihin ng 7 taon ng Great Tribulation ay, ang 7 taon na Great Tribulation ay magaganap kasabay ng paglitaw ng Antikristo. Kung lumabas ngayon ng Antikristo, ay Great Tribulation na. Ibig sabihin. Pero, bago mangyari yun, rapture muna. Ang Antikristo ang gagamitin ni Satanas upang pamahalaan ang tinatawag na one world government na may sasakatuparan sa panahon ng Great Tribulation. Alam nyo, sa isang Bible commentary, sa rapture daw, aakalain ng marami na ang biglaang pagkawala ng mga Kristiyano ay bunga daw ng biglaang pag-atake ng mga taga-ibang planeta. Hindi tayo naniniwala sa alien. Pero ito daw ang marahil ang siyang magtutulak sa buong mundo para magkaisa dahil akalain nila na ang kalaban nila ay hindi tao, kundi alien. Kaya magkakaroon ng tinatawag na one world order o one world government
kung saan ang bawat pinuno ng bawat bansa ay magpapasakop na lang sa iisang pinuno na hindi nila alam ito ang Antikristo. Kaya ang buong mundo ay pangungunahan ng Antikristo. At sa unang 3.5 taon, 7 years, di ba? Sa unang 3.5 taon ng Great Tribulation, makikipagkasundo ang Israel sa Antikristo dahil aakalain niya noong una na ito ay kakampi niya. Kaya magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Di ba? Palagi naman nakikipagyera ang Israel. Palaging doon pumuputok ang gyera. Kaya kapag naipagkasundo na, ang pangunguna ng Antikristo at pangungunahan ng Antikristo ang samahan ng mga nagkakaisang bansa sa Europa o ang EEC, European Economic Council, na siyang gagamitin ng Antikristo para lumawak pang lalo ang kanyang kapangyarihan at impluensya. Papapilit siya sa unang 3.5 taon kasama ang mga bansang ito bilang tagapamayapa ng mga magkakaaway na bansa sa buong mundo. Tutulungan din nila ang mga bansang nagdaranas ng taggutom at kahirapan. Papapil din siya sa una bilang tagapagtanggol ng Israel sa kanyang mga kaaway. Kung kaya't siya'y lubos na hahangaan ng Israel at iisipin nilang baka ito na ang kanilang Mesiyas. Pagkatapos ng unang 3.5 taon, tapos na, 3.5 taon, doon niya ihahayag ang tunay niyang kulay bilang Antikristo. Kaya hihilingin niya ang pagsamba sa kanya ng buong mundo upang masubukan niya ang pagsunod ng lahat ng tao at makontrol niya ang lahat ng tao sa buong mundo. Ayon sa Revelation 13:16-18, iuutos niya sa lahat ng tao ang pagpapatatak. Ito na yun, tataka na. Pagpapatatak ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Nang sa ganon ay ang hindi magpapatatak ay ituturing na kaaway at kailangang patayin. Wala na tayo rito, wala na mga Kristiyano sa mga panahon. Dahil dito, matapos malaman ng Israel na ang inakala nilang kakampi ay siya palang Antikristo, anong mangyayari? Titiwalag at kakalas ang Israel sa kasunduan niyang ginawa sa one world government na nasa ilalim ng pamamahala ng Antikristo. At pakinggan nyo, ang pagkalas niyang ito ng Israel sa one world government ay ituturi ng lahat na isang tahasang pagre-rebelde ng Israel sa one world government. Kaya magiging kalaban ng Israel ang buong mundo. Ito yung sinasabi sa Biblia na kukubkubin ang lahat ng mga bansa ang Israel. Uusigin at papatayin ang mga Hudyo habang hinihintay nila ang totoong Mesiyas, ang Panginoong Yesus. Samantalang ang ibang Hudyo naman na magkakanulo sa kanilang mga kababayang Hudyo ay mananatiling tapat sa Antikristo, habang ang iba naman na nakakilala sa Panginoon sa panahon ng Great Tribulation ay mas pipiliin pa ang mamatay kaysa magpatatak ng tatak ng Antikristo, kasi naintindihan nila yun. Dalawang puot ang magaganap sa panahon to. Una, ang puot ng demonyo para sa Israel at mga maliligtas pa sa Great Tribulation, kaya maraming dilubyo. At ang puot ng Diyos para sa mga sumamba sa Antikristo at nagkanulo sa mga Kristiyano. Dahil sa pinagsama-samang dilubyo, kalamidad, gyera, peste, lindol, sunog at patayan, gugustuhin pa daw ng mga hindi mananampalataya na mamatay, ngunit hindi sila mamamatay kaagad. Matthew chapter 24, sa panahong ito, doon hahanapin ng maraming tao ang Diyos. Ngayon, hindi pa Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 14, at ipapangaral ang ebanghelyong ito sa kaharian sa buong sanlibutan. Ngayon, marami pang lugar sa buong sanlibutan ang hindi pa naaabot ng gospel. Pero sa time na ito, ipapangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkaganoon, saka darating ang wakas. Ayon sa Revelation chapter 7, 9-10.
Libo-libong tao pa ang maliligtas. Bagamat napakahirap ang maligtas sa panahong iyon. Bakit? Dahil kamumuhian ka bilang Kristiyano, pupugutan ka ng ulo pag nalaman kang Kristiyano. Kaya nga dapat habang wala pa ang Great Tribulation, ay maligtas na ang isang tao para masama siya sa rapture at hindi niya abutin yung Great Tribulation. Kaya ang huling tanong sa ating pagsasagutin, sino? Who? Who will not be left out of the Great Tribulation? Sino ang hindi maiiwan sa Great Tribulation? Ibig sabihin, sino ang masasama sa rapture? Kasi pag nasama ka sa rapture, hindi ka maiiwan sa Great Tribulation. Una, sa pahayag 7 verse 14, sabi rito, makikidigma sila laban sa kordero kay Kristo, ngunit tatalunin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. At kasama niya, ito muna tayo rito. Kasama niya, sino? Ito ang mga na-rapture na kasama ng Panginoon mula sa langit, pabalik sa lupa, sa panahon ng Great Tribulation. Tuloy natin, kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Hindi lahat ang tinawag ay pinili o naligtas. Nag-preach ka, hindi lahat naligtas. Pero ang lahat ng tunay na pinili o iniligtas ay magiging tapat na tagasunod. Matthew 24 verse 13. Ngunit ang manatiling, tapat hanggang kailan? Hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hindi siya maliligtas dahil naging tapat siya. Kristiyanong totoo siya, kaya siya naging tapat. Kaya mananatili siya. Kaya ang isasama ng Panginoon sa rapture, not faithless, but faithful. O matapat na tagasunod. Ikalawa, 1 Thessalonians 5, 6 and 9. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling, gising. Nakita niyo, wala natutulog. Oh. Hindi tulog. Laging handa. Bakit daw? Verse 9. Dahil hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan o maiwan sa Great Tribulation, kundi para iligtas. Pinili tayo ng Diyos para iligtas. Saan daw? Sa parusa ng Diyos, sabi rito. Matthew chapter 24 verse 12. Lalaganap ang kasamaan, maraming korupsyon, kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. Panay bad news ang naririnig nila eh. Lalamig ang pag-ibig ng marami. Tanong, nanlalamig at tulog ba kayo? O mainit, o fervent, at gising para sa Panginoon? Gising ba kayo para sa Panginoon? Kaya ang ikalawang isasama ng Panginoon sa rapture ay not frozen o nanlalamig, but fervent o mainit na Kristiyano. Tingnan mo yung katabi mo kung mainit. Ikatlo, John chapter 15 verses 1 to 2. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya, sino raw? Ang mga nagkukunwa-kunwari ang sanga. Pagkakunwari lang, hindi talaga mamumunga yun. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Tanong uli, fruitful ba tayo o namumunga ng pagbabago ang buhay natin? Kaya ang ikatlong isasama ng Panginoon sa rapture na hindi na aabot sa Great Tribulation ay ang not fruitless, but fruitful o mabungang Kristiyano. Alam nyo, totoo naman na ang kukunin at ililigtas ng Panginoon sa rapture ay ang mga tunay na naligtas. Ngunit ang mga tunay na ligtas ay faithful o matapat, fervent o filled with the Spirit, and fruitful o namumungang Kristiyano. Kamusta na mga kapatid? Inaasahan ng Panginoon na ikaw ay magiging tapat, mainit, at namumungang Kristiyano.
Pero kamusta naman ang mga mahal natin sa buhay at kaibigan? Nais ba nating sila'y masama? Buksan natin ang ating tahanan. Magpa-Bible study tayo para maibahagi natin sa kanila ang kaligtasan at idalangin natin na hindi sila maiwan. Nakakatakot maiwan kundi masama sa pagbabalik ng Panginoon. Nais kong tapusin ang sermong ito sa isang babala na iniwan ng Panginoon sa Revelation chapter 16 verse 15. Sabi rito, narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, biglaan. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad ng hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Ano sinasabi ng Panginoong babala rito? Kung magigising ka isang araw sa gitna ng mataong kalye, tapos nakita mo, wala kang damit, hindi ba nakakahiya yun? Lalo na kung makakita sa'yo yung mga taong nakakakilala sa'yo. Ngayon din naman, kung naiiwan ka ng rapture at makikita ka ng mga taong nakakakilala sa'yo, na alam nila na ikaw ay dumadalo sa isang Kristiyanong gawain, kaya lang marahil hindi pa niya naipapamuhay ang totoong buhay ng isang Kristiyanong binago ng Panginoon. Tulad ng isang taong hubad, mapapahiya tayo. Sana po huwag maganap sa atin ang mga bagay na ito. Sana sa biyaya ng Panginoon, maging totoong Kristiyano tayo, na totoong nagsisisi sa bawat kasalanan at totoong nagtitiwala sa Panginoong Yesus. Sana abutan tayo ng Panginoon na tapat o faithful, mainit sa paglilingkod o fervent, at namumunga o fruitful Christian. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, kayo lang po ang inaasahan naming magliligtas sa amin. Tulungan niyo po kami na pagsisihan ng aming mga kasalanan at pagtiwalaan ng iyong pagliligtas upang hindi kami mapahiya, kundi magawa namin sa biyaya niyo ang makapamuhay ng matapat, mainit at namumunga. Iligtas niyo rin po nawa ang aming mga mahal sa buhay at gamitin niyo kami para ibahagi sa kanila ang mabuting balita upang sila man ay maligtas at masama sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.